Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong Gamidigs Vlog. Ang video natin ngayon tungkol dito kay Attorney Jerel Harold Respicio. Dahil ito guys ay nagpapakalat or nanghihimok ng revolusyon dito sa mga DDS guys. Kaya itong siya ay kinasuhan ng itong nagkaso sa kanya ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. Yan ang nagkaso kay Attorney Harold Respicio guys. Yan dito ang naghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation laban kay Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Attorney Jerel Harold Respicio ay ang CICC or Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Dito guys, itong si Attorney Respicio kasi guys ay nagpapakalat ng or nanghihimok ng revolusyon laban sa gobyerno ni PBBM. Nakikita naman natin guys sa mga talumpati niya or pagsasalita niya sa kanilang mga pagkukumpul-kumpul or sa kanilang grupo na mayroon silang mga meeting. At saka ito nagsasalita siya ng revolusyon laban kay BBM or sa gobyerno. Yan. Kaya ito, siya ngayon ay naharap sa mga kasong, ito ang kanyang kakaraping mga kaso. Yan. Dito guys, babasahin natin ang mga kasong pwede karapin nitong si Attorney Harold Respicio. Yan. Ito guys ang isang sinampang kaso. Ito yung inciting to sedition. Yan. Isa yan sa kaso na isasampa sa kanya or inciting rebellion at unlawful use of means of publication. Yan ang mga kasong kakarapin niya or isinampan ng CICC. Guys, kaya dito guys, ito ang isang mga sinabi nitong si Attorney Respicio. Ito, pakinggan natin yung mga kanyang mga sinasabi pag nagsasalita siya sa kanilang pagtitipon. Ito, isa sa mga dahilan ng kanyang kaya sinampan siya. Ito, pakinggan natin siya dito. Tatandaan ko kayo dito sa Mindanao. Bukas, nasa Visayas kami. At sa susunod, nasa Luzon kami. Ang buong Pilipinas, handang magrevolusyon. Handang ibuwis ang buhay. Kapag nanakawin nila ang ating demokrasya at hindi patatakbuhin bilang presidente si VP Sara Duterte. Kaya nasa akin ba ang inyong mga salita, mga kapatid dito sa Mindanao? Excited na ba kayong maging presidente si VP Sara Duterte? Yeah, but I love you. Nung pinatay ni Lapu-Lapu si Magellan, ngayong panahong ito, may nananawagan ulit sa inyo. Gusto niyo na bang patayin? Sandali. Pwedeng sumagot kayo ng oo. Ayan guys. Ayan ang kanyang mga sinabi. Yan ang dahilan ng kanyang mga isasampang kaso sa kanya. Ito ay ang mga ugat sa mga video. Yan, kagaya ng video na yan at saka sa mga
post niya sa social media, yan ang mga tinitingnan nitong NBI, guys. Yan. Itong si Atty. Respicio kasi, guys, ay may isang video noong May 19, 2026 na kung saan umano ay hayagan niyang tinanong at hinihikayat ang kanyang mga taga-subaybay. Yan. Buong Pilipinas, handang magrevolusyon, Doon kasi kung handang libuwis ang buhay. Yan. Yan. Ito ay hinihimok niya ang kanyang mga taga-subaybay na magrevolusyon laban sa pamahalaan. Yan kasi ang hirap dito kay attorney. Yaw-yaw lang ng yaw-yaw. Kaya itong mga tao dyan na nanonood sa kanya, kung matukso yan, di ba? Hindi man nila gustuhin, kung masama lang siya kung sila kung saan. Siyempre, kung andun na, hindi naman nila alam ng mga tao na yan kung anong mangyayari doon sa pupunta nila. Halimbawa, sabihin ng mga leader dyan, tara, sama-sama tayo mag-rally. Yung pala, meron ibang nagplaplano ng hindi maganda. Yan. Kaya itong mga tao na hinihimok nila ay posibleng magamit lang din sa kanilang mga plano. Kasi ano to eh, atat na maging Pangulo si Sara Duterte. Kaya ito yung kanyang, ano to eh, siguro may balak itong maging spokesperson ni Sara. Kaya ganito ang kanyang pagpupursige na madaliin. Yan. Dadaan nila sa tinatawag niyang revolusyon. Kaya ngayon, iyak ka ngayon. Dahil hindi mo alam na sinusubaybayan ang inyong mga post sa social media or ang inyong mga sinasabi dyan sa mga pagtitipon ninyo. O, di ba? Kaya itong si ito ang kanyang, ang mga kaso na to, guys, yan ay sa ilalim ito ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Kaya, wala. Hindi ito nag-iingat sa kanyang mga sinasabi. Badag lang ng badag kung anong sabihin niya laban kay BBM. May mga post din tong sinasabi niya na mag-ingat daw si BBM. Yan, kasi magre-revolusyon sila. Yan ang kanyang mga panakot. Ang akala niya kay BBM, susunod sa kanyang mga pananakot. Di ba? Kaya ito sila, yan ang kanilang mga ginagawa. Nanghihikayat kung saan mga lugar. Pero palagay ko yung kanilang mga pagtitipon hanggang lang kadalasan nasa Davao lang hindi naman sila makakapasok ng ibang mga probinsya niyan Kasi, di ba? Yung bumuto nga ng MP Sara, 257 na kongresista. Tapos, 26 lang yung panig sa kanila kay Sara. Saan galing yung mga 26 na yun? Malamang karamihan yun. Nasa may bandang Davao lang din yun, yung mga congressman. Di doon lang sila iikot niyan sa kanilang mga sinasabing revolusyon. Yan, diba? Saan sila pupuntang mga hindi naman papayag yung mga congressman ay yung mga ibang mga probinsya na papasok sila doon para maggaganyan, yung magsisigaw ng laban sa gobyerno. Ito mayroon pa dito tayong ipapakita, guys. Meron pa tayong ipapakita dito na mga Kurimaw na nagpo-post ng mga ganyan na revolusyon. Ito siya. Ayan, Yan, ganyan din itong Tokmol na to Ganyan din ang kanyang pinopost. Revolusyon na. Ito, mahilig to. Itong mahilig mura kay BBM, itong kopal na to Yan. Ang kanyang revolusyon na daw. Yan ang ito matindi itong
magbalahura kay PBBM. Itong couple na to eh. Yan, ganyan din ang kanyang ginagawa. Mga paninira. O, dapat isa din tong masama dyan sa ano eh. Sa NBA eh. Ito laging nagbabalahura kay BBM. Itong medyo couple eh. Nagpapasikat din to eh. Pero pag napunta sa NBA ito, iiyak-iyak itong mga to eh. Kaya yan guys, ang kakarapin na kaso nitong si attorney. Yan. Lagi itong nagpapasikat dun sa mga didilis. Lagi ganun to eh. So, yan. Kaya ito, yan ang kanyang mga kakaharapin na reklamo. Yan. Kasi ang nagkaso sa kanya guys, itong ano na, itong cybercrime na ang nagkaso sa kanya. Medyo mapapalaban itong si attorney dyan sa kay ano eh. Itong si ano ang nagkaso nito eh. Itong si ayan oh. Ang personal na pinangunahan ni CICC Executive Director ito eh. Ang nagkaso o nagsampa dito kay Atty. Harold si Undersecretary Renato Aboy Paraiso ang nagpunta sa NBI para kasuhan itong si Atty. Harold Respicio. Yan, o, Undersecretary yan ng cybercrime investigation. Ito yung makakatapat nitong si attorney. Ayan. Kasi walang padag ang mga bungangan nito sa kakabanat sa presidente at sa gobyerno. Matagal na itong nagbabalak ng mga ito na pabagsakin ang pamahalaan ni PBBM. Kaya ganito ang kanilang mga dinadaan nila sa, kumbaga nanghihikayat sila, kunyari mag-iikot sila sa buong Pilipinas para lagi ganyan ang kanilang ibabalanda sa mga tao, ng mga taga-subaybay nila, yung magrevolusyon, itaya daw ang buhay nila para kay Bibi Sara. Kung iba, hindi ka ba naman oto-oto, bakit itataya mong buhay mo sa hindi mo naman kakilalang tao? Hindi ka naman kilala ng busy kung sino ka, tapos itataya mong buhay para sa kanila. Ano kahilo? Mamatay ka dyan sa katatay ng buhay mo. Wala ka naman mawapala. Ibig sabihin, isa kang oto-oto kung magpapadala ka dito kay attorney sa kanyang mga pang-uudyok na magrevolusyon. Kaya kayong mga kababayan, huwag kayong magkapaniwala dyan sa mga nagsasabing mag-atlas sa pamahalaan. Kasi wala ka talaga kayong laban dyan. Ano lang kayo, ginagamit lang kayo ng mga korimaw na to para kayo ang gawing sangkalan. Di ba? Kaya ingat-ingat kayo mga kabayan sa pagpapaniwala dito sa mga to na, lalo na yung mga didilis guys, kasi agresibo sila na pabagsakin ang PBBM administration. Di ba? Kaya huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga nagsasabing magrevolusyon kasi inuuto lang kayo ng mga yan. Diba? Guys, kaya ingat-ingat kayo sa mga grupong yan na magsama-sama. Kasi mahirap yan. Hindi ka talaga, pag napasubok ka dyan sa kanila, yan ang tinatawag na buntot mo, hila mo. Hindi ka na askasin naman yan pag nagkamali kayo dyan ng mga gawain laban sa gobyerno. Hindi naman kayo mga siyempre, pag nagka-anuhan na, hulihan na, halimbawa, ginawa niyo yan na mag-atlas kayo o mag-revolusyon kayo sa gobyerno. Kung paghuhulihin na kayo, di ba? Iiwanan na kayo niyan. Ang
ngayon pa lang, dapat mag-isip kayo na huwag kayong sasali dyan sa mga nag-uudyok na yan. Diba? Ang maganda, suportahan na lang natin ang ating gobyerno para tayo ay umasenso. Di ba? Guys, hanggang dito na lang. Hanggang susunod na mga video natin. Bye!